Wala naman ako napakinabangan sa flood control at wala naman nang binigay sa akin ng mga ano na yan, kung nagnanakawan sila ng pera, nanghihingi ako ng mana ransom sa government, di ba? At saka ang aking hiningan ransom, tagal na yan, 2015 pa yan. Check nyo lahat ng aking YouTube, lahat ng sinasabi kong doon, for your permission. At ikaw, BBE Marcos, in the Philippines, President. Pag ikaw may kinalaman sa flood control, na binigay mo talagang listahan, tapos kunyari na wala kang alam, pero sa'yo nang galing ang ODPT na yan, na nangyari yung flood control prepared all disaster na gaganap. Ikaw, BBE Marcos, ang hatol sa'yo, kagaya kay President Duterte sa ICC, doon ka ikulong sa international. Kaya, huwag kang magkakamali. At huwag ka na rin magpanggap. Amin nyo na lang para malinis. At yung the day is over the speech na on YouTube, President of the Philippines, BPI Bank, hindi ka pa tumutupad sa usapan natin about the money, ransom. Kung nagbibigay ka sa akin araw-araw ng kalahating milyon, 500,000, i-deposit mo sa ATM ko, di ba pinagay ko ng aking bank account dyan sa YouTube at lahat dyan nakasulat, pati sa Facebook. Pero wala pa. Syempre tatawagan ako ng bangko, hindi pwedeng sisend lang nila, hindi ko alam. Pwede ba yung ganon? Syempre hindi pwede. At mag-uusap pa kami dyan kung anong magkaganap. Bilis-bilisan mo, baby, ha? Hindi lang ikaw mapapurasan dito. Lahat kayo involved. Kaya dapat nga lahat ng senator sa government of the Philippines, mayor, congressman, politician, o ano man dyan, ikulong Lahat ng mga kasabot ng mga tao, yung mga kapitbahay ng mga kontraktor, ng mga senator, yan, kasabwat yan. Kaya pinatahimik lang sila kasi takot sila. Siguro binigyan sila ng ayuda ng flood control para tumahimik ang kanilang bibig. Alam mo, di ka ba magtataka? You know what, it's very almost impossible. Kung ikaw ang kapitbahay ko, tapos ako sangkot sa flood control, ako ay kontraktor o senator, bibigyan ko pera mga kapitbahay ko na huwag sila magsalita at manahimik sila. O diba? Para mapagtakpan yung baho mo. Yun ang nangyayari ngayon Kaya yung DHWH nasunog. Kasi pinaplan nila na sunugin. Pero lahat naman doon, kahit sabihin mong ebidensya, if fake nga, hindi na tinatanggap ang kanilang katotohanan kasi naggagawa sila ng document to submitted about this office, kung ano may nasunog na building sa DHWH na yan. Ang importante, nakita na ng mga mata natin na pinangalandakan nila na flood control na ginastos nila at nakita naman natin pera, built money deliver for our senator, contractor, actors na mali-mali tapat daan-daang milyon. Yun na nga yun. Don't talk to our mouth and rail for posted but result. This is problem. Talk your eyes and what you're doing like CCTV. Open your eyes with a coat and camera. Shut up. Nakikita na natin ang katotohanan. Hindi yung bunganga lang natin ang pinapairan. There's always problem. You know, Filipino, you're always problem. Yan ang point ngayon. Okay, follow to my YouTube channel right now. Thank you.